Sagutin natin yung yung tanong ng isa nating viewer. Sabi niya, "Sir, 10 years na po kayo naninirahan sa Toronto, Canada. Bakit hindi pa po kayo nakakakuha ng sasakyan?" Actually dito, madali naman kumuha ng sasakyan. Kahit nga po walang pang down payment, makakakuha ka eh. Mas meron kang lisensya, no? Na pwede ka na mag-drive dito sa Canada. Pero dito, pag dito ka naninirahan sa Toronto, Canada, bago ka kumuha ng sasakyan, you have to consider a lot of things. Number 1, yung location ng bahay mo. Number 2, yung location ng workplace mo. And number 3, kailangan mo bang gamitin yung sasakyan? So yun yung mga questions na tinanong ko muna sa sarili ko at itinanong ko sa asawa ko kung kukuha ba tayo ng sasakyan. Pero before I continue my vlog, tayo po ay may lisensya na rito. Baka sabihin nyo, ay hindi naman kumuha ng sasakyan niya kasi walang lisensya. Meron na po tayong lisensya rito sa Canada. May driver's license na po tayo dito. And we are allowed to drive dito sa Canada. So ngayon sagutin natin tanong ng ating viewer, no? Hindi po ako kumuha ng sasakyan dito sa Canada kasi yung sa Toronto, Canada, to be specific. Kasi sa Canada maluwang yan, di ba? May mga area na talagang kailangan ng sasakyan. Dito kasi sa Toronto, yung transport system nila napakaganda. Okay, yung bus stop po, few steps lang, malapit na sa tapat ng bahay namin. Tapos, I have to work here. Yung full time ko is maybe 5 minutes walk. Pagkalabas ng subway station, nandun na tayo. Yun yung full time job ko. Yung part time job ko naman, eto, napakalapit lang talaga sa subway station. Mga 4 to 5 steps na subway station na tayo. Plus, ito pa isang maganda rito eh. Yung asawa ko is may libreng Presto card na binibigay ng kanyang employer every month. So ginagamit niya yun, tapos ginagamit ko rin. So napakalaking tipid, unlimited yun. Tapos sabi ng iba, sir, paano pag naglilibot kayo? Kasi naniniwala ako na kailangan ko talaga yung sasakyan kapag 85% of the time ginagamit ko siya sa trabaho at kahit saan man kayo magpunta. Kanya 85% of the time ginagamit ko siya. Pero kung gagamitin ko lang siya once or twice a month para maglibot, para maggala, it's not worth it para sa akin. Kasi pag kumuha ka rito sa sasakyan, kahit na zero down payment pa yan o whatever, magbabayad ka dyan monthly. Yung mortgage mo sa sasakyan, yung insurance mo, parking mo sa bahay, magbabayad ka dyan. Tapos, kung dadali mo yung sasakyan mo, magbabayad ka ng parking dito sa downtown. Ang work ko po ay nandito sa downtown, dito sa Yorkville. So, napakamahal ng parking dito. Kaya sabi ko nga, especially sa mga papunta pa lang dito, be smart. Huwag kayong magpapadala sa mga sinasabi ng iba na, pag nandito ka sa Canada, dapat kumuha ka ng sasakyan. Huwag po agad kayong kukuha kasi, believe me, you have to consider every factors. Number 1, kailangan mo ba sa trabaho? Maganda ba yung transport system? Ilang beses mo ba gagamitin sa sasakyan? Or kung gusto mo, kung talagang maluwag na maluwag ka naman at talagang gusto mo, nasa iyo na yun. Pero sa akin is a good advice lang. Kasi lalo na kung mahilig ka mag-travel, makapunta ka ng Niagara, makapunta ka sa mga farm, makapunta ka sa US, makapag long drive kayo during long weekend. Talagang it's a very big advantage. But nandyan yung big responsibility. Especially money. Kasi nandyan yung insurance, parking, maintenance, everything. Yung gas. So medyo mabigat talaga. Tsaka pagka ang trabaho mo lang is pag ang trabaho mo lang dito is isang full time tapos kumuha ka ng bagong sasakyan,
I doubt na kakasya yon. Kasya naman siguro, pero medyo mahirap. So yun lang yung advice natin. So yun yung rason kung bakit hindi ako kumuha ng sasakyan. Una, ayoko ng... gusto ko mag-ipon. Gusto ko mag-ipon. So sa halip na mapunta sa sasakyan yung yung pera, ipunin lang natin kasi pag may sasakyan ka dito, mga $1,000 a month, lilipad na yan. So instead na mapunta sa sasakyan, ipunin na lang natin. Kasi ako, hindi ko naman talaga kailangan ng sasakyan. Pwede naman kami rito mag-Uber. Maganda naman yung public transport. So, yun lang yung ating rason. Pero it's up to you, sa mga paparating pa lang dito, na kung gusto mong kumuha ng sasakyan, it's up to you. Pero sabi ko nga, medyo mahal, medyo mabigat. At kailangan pag-isipan mong mabuti. Kasi it's a big responsibility. So yun lang. Sana naibigan niyo yung vlog natin ngayon. Medyo sinisipon pa tayo. So bago ka kumuha sa sasakyan dito, especially kung naninirahan ka sa Toronto, Canada, isiping mabuti kasi mabigat. Especially masyado na mahal yung mga bilihin ngayon, tapos may sasakyan ka pa, hindi siya ganon kadali. Kapag dito ka naman nakatira sa Toronto, Canada, yung transport system naman dito sobrang ganda. Every 3 to 4 minutes may bus na dumadaan. Yung naman dito, yung train naman dito, very accessible naman, so hindi problema. Siguro kung nakatira ka sa remote area, talagang kailangan mo ng sasakyan. Tsaka may mga work talaga na na kailangan mo ng sasakyan, nagta-travel ka. So it is a must. Pero kung hindi naman, wag na siguro, no? Tsaka kung mahilig ka mag-travel, yan, kailangan mo talaga yan. So yun lang, ang decision ay nasa sa'yo. Ito ay aking opinion lamang. Have a great day.